Welcome to Donmar TV News Channel. Kinilala ni Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo ang malaking papel ng mga medical technologists sa laban ng bansa kontra COVID-19. Napakalaga po ng papel ng ating mga medical technologists sa ating pagsisikap na mabigyan ng isang malusog at ligtas na pangangatawan at kinabukasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo mula sa amin ni Pangulong Duterte. Hindi po natutumbasan ng kahit ano ang inyong sakripisyos. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, kailangan ng ating kapwa Pilipino ang inyong kadalubhasaan sa pagbibigay ng maasahang mga pagsusuri at resulta upang masugpo ang COVID-19 at iba pang sakit. Panauhin sigo sa virtual na annual convention ng Philippine Association of Medical Technologists o PAMET kamakailan. Pinupuri ko ang PAMET sa patuloy na pagsulong ng laboratory science sa bansa sa loob ng halos 60 taon. Ititiwala ako na patuloy ninyong susundin ang pinakamataas na pamantayan sa inyong profesyon upang maihatid ang maayos na serbisyo na nararapat sa bawat Pilipino. Ang mga medtech ang inaasahan ng pamahalaan sa mga clinical laboratory lalo na sa pagpoproseso ng mga COVID-19 tests. Para madagdagan ang kanilang bilang sa kasagsagan ng pandemya, isinulong ni Go na maisama ang mga personnel ng Professional Regulation Commission at Board Examiners sa mga priority group na babakunahan upang makapagsagawa ng tuloy-tuloy na licensure exam. Isinusulong din ni Go na maisabatas ang Senate Bill No. 2421 na magbibigay ng fixed monthly risk allowance at iba pang kompensasyon sa mga medical frontliners. Sa ilalim ng panukalang ito, mas maraming health workers na ang makakatanggap. Wala na po itong pili, hindi na limitado sa mga directly exposed sa COVID-19 patients. Kayo pong medical technologists, kayo po ang nagsusuri ng specimen at ng resulta. Kaya dapat lang po nakasama kayo sa makakatanggap. Napakahalagaan niya ang trabaho ng mga medtech ngayon, kasama ng iba pang medical frontliners dahil sa sakripisyo at tuloy-tuloy na trabaho hanggat hindi nawawala ang COVID-19. Kaya dapat lang anyang maibigay ang dapat sa kanila hanggat kaya ng pondo ng pamahalaan. Patuloy po akong ipaglalaban ko po lahat ng mga health-related bills sa Senado. Not only health-related bills, kung ano po yung mga katulong sa mga mahihirap po. Tutulong po ako na malampasan po natin itong krisis na dulot ng COVID-19. Pinasalamatan din ni Senator Go ang PAMET na sumusuporta sa vaccination campaign ng pamahalaan. Hanggang December 3, 52.6 million na ang nakapag-first dose ng COVID-19 vaccine sa buong bansa, habang 37.6 million naman ang fully vaccinated na. Sa mga medtechs, medical technologies, congratulations po sa inyo. Dito lang po ako inyong Kuya Bongo, kalabitin nyo lang po ako anytime kung ano po pwede ko maitulong po sa inyong lahat. Kaya sana po ay patuloy namin kayong maging kasama at katuwang sa aming mga adhikain para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Ramdam natin na talagang Paskong-Pasko na. Nakikita natin naglalabasan ng mga tao, nagsha-shopping, nagmo-mall, lalo na yung mga bata, tuwan-tuwa. Mas maluwag na ng konti dahil nasa level 2 na tayo, siyempre mas libre na ang tao na umikot at lumabas. Pati kami, napapadala sa paglabas namin ni Mayor Inday Sara.
kamakailan ay bumalik kami sa Cebu, ito ang kauna-unahang pagkakataon na humarap kami sa mga Cebuano na magkatambal na kami. Naimbitahan din kami na dumalo sa League of Municipalities of the Philippines Regional Planning. Ito ay pagtitipon-tipon ng mga punong bayan sa rehiyon at sa Pilipinas. Namiss ko nga yung gantong pagtitipon. Ang sabi ko nga sa kanila, sa tinagal-tagal ko na naging gobernador, kahit napunta na ako sa Senado o sa Kongreso, dala-dala ko pa rin yung aking natutunan bilang Chief Executive ng Ilocos Norte. Kaya ako'y hindi lamang isa sa inyo, kundi tigahanga rin sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. Si Mayor Inday Sara naman, matagal ring nagsisilbi sa LGU, kaya't alam niya ang mga patakbo diyan. Let me commend the League of Municipalities of the Philippines Region 7 for initiating this gathering and all of you for your continued resolve to serve. Kaya ang tingin ko sa pinagsama naming karanasan pagdating sa local government, ito siguro ang isa sa mga nakita ng mga kapwa naming local executive sa Cebu nung sila ay magpahiwatig ng kanilang suporta para sa amin. In behalf of all the 44 mayors of the province of Cebu, we hereby express our unequivocal support to you for your candidacy in the coming elections. President Bongbong Marcos, salamat kami. Kasabay rin ang mga unity rides sa iba't ibang panig ng bansa, ay nagdaos din kami ng unity ride sa May San Juanico Bridge. Itong biyahe na ito ay sumisimbolo ng ating pagkakaisa bilang isang bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, ang pagsasanib puwersa ng North at ang South. Gaya ng makasaysayang tulay na San Juanico, hindi lang mga isla ang ipinagbubuklod-buklod ng unit team, kundi pati ang sambayanan. Ito na siguro ang pinakamagandang pamasko na maiisip ko sa ating lahat. Ang makita ang unting-unting nagbubuklod, nagkakaisa ang ating bansa. Simula sa tambalan namin ni Mayor Sara, sa pag-alyansa na binuo ng aming mga partido, sa mga iba't ibang sektor na ating lipunan. Lahat ay kasama, lahat ay kabilang. Ito ang simula at ipapagpatuloy natin ang tayo ng tagumpay sa darating na halalan sa 2024. Tuloy-tuloy lang ang pagkakaisa dahil ito ang pamasko natin sa ating bansa. Mauuna na rin akong bumati. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sama-sama tayong mabago.